siguro nga liwa, minunano na pong Sabado Megmol no siguro kanyan Pero hindi po matitigil ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Lagi po namang tayong andi dito dahil wala po tayong ibang gagawin, naisin sa ating mga buhay, kundi itaas ang ating dakilang Diyos, ang kanyang pangalang Kristo Jesus. Amen. Amen. Walang po. Sige po, tigdo tamo pen. Hallelujah! Praise the Lord! O sige, yung po dati natin ginagawa, you can do the math, yung pong mga iba. Bibilang po ako ng 3, we will count. Tapos, inhale, exhale po tayo. Yung pinakahuli, pag exhale po natin, talagang bubuksan po natin ang ating puso para po tanggapin ang pangangaral, ang salita ng Diyos. Hindi po ngayon, mamaya pa. On the last 3, So, bibilang ko ng 3 beses po ito. Inhale, exhale. 1, 2, 3. Inhale. One, two, three. Inhale. For the last time. 1, 2, 3. Inhale. Buksan ang puso. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. We will bless the holy name of God tonight. Hallelujah. Hindi lamang po tonight, tomorrow, day after tomorrow, lagi po nating bibigyan kapurihan. Walang iba ang ating dakilang maninubos, Kristo Jesus. Come on! Hallelujah! Woo! Praise the Lord! Hallelujah. Bago po, sige po, tayo makakaupo na. At sa patuloy po tayo sa diwa ng pananambahan. Ating pong talagang pinag-aaralan, yung I am. I am nga ba yung mga last? Ang dami po nun. Pero natapos na po yun. Pero of course, alam naman natin, hindi po natatapos yung pagiging I am ng Panginoon sa ating mga buhay. I am the bread of life. Remember, the light of the world, tama ba? The door of the sheep, the good shepherd, the resurrection and the life, the way, the truth, and the life. Ano pa ba? The true vine, the Messiah. Yan, yung pinaka-importante, ang ating pong the great Messiah. Ating pong Messiah, talaga namang siya po nating patuloy na sasambahin, lalakilain, kasama po ng ating pag-usapan ngayon, itong pong buwan ng September ba? Yan. Okay, praise the Lord. Makagising lang. October na pala, no? Piyesta na po kayo itong yung Domingo. Hindi na po natang managkatken. Anyway, dito ka na lang po rin mamamiesta ngayon. Pero natin pa, sige, managkat kayo. Of course, yung pong piyesta, alam naman natin, ginagawa na po ng mga iba yan, hindi na po para sa mga santo-santo, para po sa mga fellowship ng mga mag-anak, mga pamilya. Amen. So, what mirrors can piyesta na Panon marano pa Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Tuloy po natin ang ating pong tema, as I am saying, yung pong ang importance of living in purity. Ito po ngayon, talagang alam naman natin, yung living in purity, hindi po yan para sa mga lingkod ng Diyos, sa mga pastor lamang. Gaya po ng ating inawit kanina, kasama po lahat tayo sa living in purity. Pag pinag-uusapan kasi ang patungkol sa pagiging pure or holiness, pagiging holy, marami po ang nagiging allergic. Ayaw pinag-uusapan ang patungkol sa kabanalan dahil para sa kanila, napapaso daw sila pag pinag-uusapan itong ganitong topic. Pero alam naman natin na kailangan po ang purity dahil ito po ang panawagan ng Diyos. Ito po yung ating pag-usapan. Purity is God's calling to His children. Purity is God's calling to His children. Kasama po tayong lahat. Hindi lang po yung mga lingkod ng Diyos, mga kapasturan, or mga leaders of the church. Tayo pong lahat. Kasama po sa panawagan ng Diyos dito po sa pagiging pure, pagiging banal. Purity is God's calling to His children.
Kaya nga po at ito pong ating pag-uusapan, bibigyan po natin ng ilang definition. Ito pong purity, pero basahin muna po natin ang ating mga talata dito po sa Thessalonians 4:1-8. Thessalonians 4:1-8. Ang sabi po ng nasusulat, as for other matters, brothers and sisters, ang sabi po ng salita ng Diyos dito po sa Thessalonica, sulat po ni Apostol Pablo ito sa mga taga-Thessalonians. As for other matters, brothers and sisters, we instructed you how to live in order to please God. As in fact you are living. Now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more. For you know what instructions we gave you by the authority of the Lord Jesus. It is God's will that you should be sanctified. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the pagans who do not know God, and that in this matter no one should wrong or take advantage of a brother or sister. The Lord will punish those who commit such sins, as we told you and warned you before. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Therefore, anyone who rejects this instruction does not reject human being, but God, the very God who gives you His Holy Spirit. Muli po kami nagpapasalamat, dakilang Diyos, sa ipong mga salitang aming pag-aralan, pagbubulay-bulayan ngayong gabing ito na aming pong dalangin na patuloy maging bukas ang puso ng bawat isa sa amin kasama ng iyong lingkod na gagamitin. Natatanggap po kami ng katuruan, maging bagong katuruan, laging bago po pag ito'y nanggagaling sa iyong mga salita. At kami, dakilang Diyos, ay uuwi sa aming mga sarili-sariling tahanan, pamilya, magdadala ng bagong tibay pananampalataya, bagong angat ng pagsamba sa iyo, O dakilang Diyos. Kaya nga, sa gabi ito, alam po namin, andito ang iyong presensya, andito ang iyong kapangyarihan. You are anointing this whole place by the power of your blood, by the power of your presence, by the authority na nasa iyo po, dakilang Diyos. At kami po, dakilang Diyos, ay magpapasalamat, magpupuri, patuloy sa pangalan ni Jesus. Ito pong aming dalangin. Amen. Amen, amen. Tuloy po natin ating pinag-aaralan. The importance of living in purity. Sabi ko nga kanina, maaaring siguro po sa ating mga mananampalataya, hindi na po tayo nagiging allergic pag ito ay pinag-uusapan. In fact, siguro mas gusto po natin itong pinag-uusapan para mas maintindihan pa natin kung paano po tayo lumakad ng may kabanalan, kalinisan, sa ating pong araw-araw na buhay, higit lalo po para sa ating dakilang Diyos. Kaya nga po, living in purity ay importante po dahil po itong impurity nito it is essential for our spiritual growth. It is essential for our spiritual growth. It is a way to honor God, showing a sincere and devoted relationship with Him. It is essential for spiritual growth. It is a way to honor God, showing a sincere and devoted relationship with Him. Kaya nga po, ano ba talaga? Bigyan po natin, mas diinan po natin itong purity. Sa Bible po, ito pong purity is defined as being free from sin, moral corruption. Moral corruption. Siguro po, bigla nating naalala yung mga contractor, tsaka yung mga district engineer. Pero hindi lang po sa mga ganitong bagay, sa ating pong pang-araw-araw na buhay bilang mananampalataya. Free from sin, moral corruption, and defilement. It covers moral and ethical aspects. Pag free from sin, alam po natin, ang pinag-uusapan po natin free from sin dito, hindi po yung talagang perfect na tayo. Yung free from sin, yung pong mga kasalanang obvious, alam na alam natin. May mga pagkakataong na nagkakamali pa tayo, naiinis pa tayo, nagkakasala tayo. Ito po ay lagi nating ikinukumpisal sa Diyos. Pero yung pong pag-uusapan natin dito, yung talagang obvious, like sexual immorality, ito pong corruption,
At ito po yung mga bagay na talagang ayaw na ayaw ng Diyos na makita po sa mga mananampalataya. Kaya nga po, purity is God's calling to His children, indicating a life that is pleasing to God. Yan. Indicating a life that is pleasing to God and reflects His holiness. Kaya nga po, purity, cleanness ni Elaine. So yan, binasa ako. Pureness, uprightness, righteousness, blameless, spotless, virtue, integrity, ay karakal. Makanya yung talagang purity. Yan po sasabihin, ito po sinasabi ng ating pinag-aaralan. Cleanness, pureness, uprightness, righteousness, blameless, spotless, virtue, integrity. Baka meron pa pong hindi nasama dito. Tagalugin natin. Kalinisan. Yung purity, kadalisayan. Dalisay, kadalisayan. Kabanalan, kawastuhan. Kaya nga po, meron po tayong awit. Remember po yung, a pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your words so that sin will not come in. A heart that's undivided, that one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship, a sweet aroma of worship, a sweet aroma of worship that rises to your throne. Hallelujah! A pure heart. Ito po ang nais makita ng Diyos sa bawat isa atin ngayon sa darating pang mga araw. Lalong-lalo na po ngayon na lalapit na. Baka sabihin natin, wag muna ngayon kasi hindi naman siya dumating noong 23-24. Pero ang ating pong alam naman, kaya nga po a pure heart para lagi po tayong handa anumang oras dumating ang ating Panginoon. Amen! Palakpakan po ang Panginoon. Hallelujah! Ito po mga verse na ito, dito po tayo at of course mga additional verses later, pero ito pong mga verse na ito, dito po tayo huhugot ng ating pag-aaralan ngayong gabing ito dahil dito po, ito po sa mga verse na ito ay only some of the verses na magtuturo po ng purong pamumuhay, live a pure, holy, godly, and sanctified life. Kaya nga po, tayo po tinawag na mamuhay in purity dahil ito po yung karakter na magbibigay kaluwalhatian po sa ating dakilang Diyos. Purity is a character that pleases God. Purity is a character that pleases God. Ano po kasi, ang goal po nito, ang goal po ng ating mga buhay, the highest end of man, sabi nga po ni John Piper, the highest end of man is to glorify God. So ating pong buhay dito, wala po talagang ibang layunin. Of course, yung pong mga iba, kasama po yan, yung pag sumakses na kayo sa ating, sumakses na sa business, sumakses na sa love life, ating pang bitatahag yan, talagang, marami pa. Pero yun talagang, halimbawa, sa trabaho, sa married life, sumakses sila lahat. Pero ang pinaka po layunin ng bawat isa sa atin, walang iba kundi dakilain ang pangalan ng ating dakilang Diyos. Come on, palakpakan po ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga po, our only goal is to please God in this life and in the eternal life to come. Dito pa lang po sa lupa, nagpa-practice na po tayong magpuri sa Diyos dahil doon po sa kalangitan, wala pong tigil pagpupuri. Ang gagawin po natin doon sa kalangitan. Bisa na ko pumunta ka rin. Kapinala lang bisa. Bisa na kayo talaga.
Very good. Meron ka lang dito. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po kasi ang sinasabi ng salita ng Diyos na nasusulat po sa Korinto. Our only goal is to always please the Lord. Our only goal is to always please the Lord. So mamaya po, paano nga ba talaga natin mabibigyan ng kalwalhatian ng Diyos yung ating goal na ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Makikita po yan. To please the Lord, madali po yan. Pagdating po dito sa church, di ba? Pag tayo po maawit, Lord, I give you my heart, I give you my soul, and many more worship song dito po sa church. Pero ang talagang pagbibigay kalwalhatian sa Diyos, pag tayo po lumabas na dito, sa pagkikasaluma, sa lamuha, sa ating mga kapwa, pamilya, katrabaho, kaeskwela, wherever we are, dito po natin makikita kung paano po natin mabibigyan ng kalwalhatian. Whether we are living here in this body or there with Him. Sabi po ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, ang sabi po, balikan po natin ang talata. Doon po sa unang talata na binasa natin kanina. Brothers and sisters, now, I have some other things to tell you. We taught you how to live in a way that will please God. So alam na po ng mga kausap ni Pablo dito sa mga taga sa Thessalonica, kahit tayo po, nalaman na po natin kung paano po yung mamuhay na nagbibigay kalwalhatian sa Diyos. Nalaman na po natin yan. Dahil nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Kristo Jesus, yung pong kanyang Santo Espiritu ay nasa atin na rin at dahil nasa atin na ang Kristo Jesus, hindi na natin yung pong buhay na makasalanan ay inilibing na natin. Remember po, 2 Corinthians 5:17, kung tama, if anyone is in Christ, bago na siyang nilalang, yung the old has gone, the new has come. So kaya nga po, pag tayo po ay nagwa-water baptism, yung pong announcement na water baptism, di ba, yung pong symbol na inilulubog, inililibing yung matandang pagkatao at siya ibabangon bago ng nilalang. Ito po ang ating sinasabi. Alam na natin ito. We taught you how to live in a way that will please God. And you are living that way. Namumuhay na tayo sa ganitong paraan na bibigay kalwalhatian sa Diyos. Tama ba? Kayo po ang makakasagot. Talaga ba, Panginoon? Nabibigyan nga ba kita ng kalwalhatian, kaliguran? So, kayo po makakasagot, of course. Pero ito po ang binibigyang diin ni Apostol Pablo, and you are living that way. Kaya nga po, now we ask and encourage you in the Lord Jesus, to live that way more and more. So, nasa atin na po ang ating Panginoong Kristo Jesus. Binago na po tayo at of course, andito pa tayo sa lupa. Kaya nga po, paminsan-minsan talaga meron pa tayong mga nakikita, mga tukso, talagang pinipilit tayong hilain ng ating kaaway, ang diablo para hilain pabalik sa kasalanan. Pero ito po, ang sabi ng pinag-uusapan natin, live that way more and more. Lalo pa tayo magpursigi, magpakalinis araw-araw dahil sa ating pong paglalakad. Dito bilang mananampalataya, kahit lumalakad tayo ng malinis, matatalsikan po tayo ng putik. At ito po ang sinasabi ng ating pinag-aralan. When we accept Jesus, just like what I'm explaining a while ago, when we accepted Jesus in our life as Lord and Savior, and then we are living with Jesus, and we are justified, declared righteous na, nang dahil po sa ating Panginoong Kristo Jesus. To Him who had no sin, became sin for us that we might become the righteousness of God, justified, declared righteous, wala nang pinawalang sala sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga pat ito, now, habang andito pa tayo, hindi po, sa palagay nyo kailangan na upo na lang tayo, mag-Sunday na lang tayo, o kaya pag hindi tayo nakapag-Sunday, pwede namang Saturday, o kaya pag hindi walang Saturday, habol na lang ako ng Wednesday, and many excuses. Pero ito po ating sinasabi, being purified, nililinis po tayo ng ating Panginoon from glory to glory to glory. Sabi nga po, hindi pa tayo mga perfect, pero there would be time na talagang maiinis tayo sa traffic lang. Tapos, kwento po ng aming ka-CU kanina, sa umaga, naka-e-bike sila, ang haba, talagang alam nyo na ito, you can do the math pagdating sa traffic. Talagang andun ka sa haba ng traffic. Gusto mong man-overtake, pero
Kasi alam mo, you are living a sanctified life. Pag, di ba? Ganito po kasi ako noon, kaya balo ko sa papanyabyan ko eh. Pero tapos yung sabi niya, meron daw nag-overtake na tricycle sa kanya. Dahil bago-bago pa lang siyang mananampalataya, hindi pa talaga matagal. Siguro kung 5 years, 10 years, hindi pa natin nakikita yung paglago ng ating pananampalataya, check po natin yung ating relasyon sa ating pananampalataya. Anyway, long story short, yun, nagalit daw siya, napasigaw, of course, napasigaw. Tapos yung tricycle, parang nung una galit pa siya, pero nagalit yung ating bago-bago mananampalataya. Yung tricycle, may naimig. Pero naano daw siya. Ito yung sinasabi po natin. Hindi siya mapakali. Parang sabi niya, hindi tama yung hindi ginawa ko. Tapos sabi niya talagang, pag nakita ko siya, gaganyan ko siya. Kaya lang, nag-alangan siya, baka daw pag ginanya, baka nag-ahamon siya ng away. Panginoon, patawarin mo po. Humingi na lang na, para sa kanya, para sa sarili niya, para sa kanya, talagang nag-aasala siya, hanggat hindi siya humihingi ng tawad sa Diyos, ito po, yung pong paghingi ng tawad, ito po yung paraan ng Diyos sa ating pagkakamali para patuloy po tayong linisin ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. So, sino po dito ang hindi na nagkakasala, hindi na naiinis? Yeah. Kalamba ng pastor, diyan nga na, mainis na ako. Naanong pa man niya, biyan. Makakainis pa. Anyway, tuloy natin. Love ko, hindi po yun. Ito po kasi nga pinag-uusapan po natin. Kaya nga, kailangan po dito yung pananampalataya. Pag wala po tayong pananampalataya, hindi po mangyayari itong pagiging puro. Kasi po, ano ba yung sabi ng salita ng Diyos? And without faith, Hebrews says, without faith, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So, dahil po sa ating pananampalataya, alam nating may Diyos na tayo pinupuri, itinataas, at pag meron po tayong pananampalataya na meron nga Diyos na talagang magre-reward sa ating pagiging puro at makakasama natin. Dahil alam po natin, hindi po makakasama sa langit yung mga impure. Alam po natin ang ibig sabihin nun. Kaya nga po itong pananampalatayang ito ang isang lalo pang magbibigay sa atin, hamon sa atin para magbigay po ng kaluwalhatian sa ating dakilang Diyos. Amen. Without faith, it is impossible to please God. So we will continue. When we continue living a life in faith, yun po, that is set apart, sanctified, we are pleasing our Lord. Amen. When we continue living a life in faith that is set apart, sanctified, we are pleasing our Lord. Ito po pala, na talagang namumuhay tayo sa pananampalataya, sanctification, nililinis tayo ng Diyos from glory to glory, and then that way, nagbibigay po tayo ng kaluwalhatian sa ating dakilang Diyos. Mga practical na halimbawa, siguro po mamaya, tingin po tayo ng mga practical halimbawa kung paano po talaga tayo makapagbibigay kaluguran sa ating dakilang Diyos. Pag pinag-uusapan po kasi ang purity, alam po natin, ng marami, lagi po itong about sexual immorality. Of course, lagi po kasama po yan, sexual immorality. Pero yung pong purity doesn't confine on the topic of sexual immorality. Sa araw-araw pong mga buhay, sa bawat bahagi ng ating mga buhay, ating mga workplace, wherever we are, kasama po itong pagiging pure, holiness ng ating pamumuhay bilang mga mananampalataya. Dahil ito po ang panawagan ng Diyos sa atin. Purity is God's calling. Purity is God's calling sa Kanya pong mga anak. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nga po, ito pong faith na nito, ito pong faith na yan na sinasabi natin, this will faith motivates a desire for purity. Faith po, this is what motivates yung pong desire natin para mas pag nasahin po natin, maging malinis araw-araw. Pag tayo po ay namamali, lagi po tayong humihingi ng sorry.
Pag tayo po'y namamali, alam po natin, hindi tayo mapakali. Pag tayo namamali, hindi tayo mapakali hanggang hindi humingi ng sorry. Of course, una sa Diyos, pero hindi po natatapos doon. Pag nagkaroon po tayo ng pagkakamali sa mga iba, sa ating mga kapatid, maybe, hingi tayo ng sorry sa Diyos, pero kailangan din po tayong humingi ng sorry kung kanino tayo nagkamali. Tama, Raquel? Gusto yan lang? Gusto yan eh? Gusto yan po ano? Praise the Lord. My point is another example po. Ito po yung sinasabi kong mga practical example. Yung pong another kasiyo namin kaninang umaga. Nagkaroon sila hindi pagkakaintindihan ng kanyang kapatid. Nakababatang kapatid na babae. Sinigawan niya na pagsalitaan niya yung kanyang kapatid, siguro dahil sa bagay na hindi nila pagkaunawaan. Tapos kinaumagaan, nagtatrabaho siya, hindi siya mapakali. Gusto niyang manalangin, hindi siya makapanalangin. Ito pong ating kasamang ito. Kaya nga, tamang-tama sabi niya, ito ang ating pinag-usapan, purity. Dahil narinig na po siya niya kagabi ba, yung ating pinag-aralan. Tapos parang hindi siya mapakali dahil, yun nga, long story short, habang nasa trabaho siya, minessage po niya by email yung kanyang kapatid. Kapatid na nakababata, alam mo naman, pag kuya ka o kaya ate ka, ikaw ang matigas. Ikaw ang masusunod. Pero sabi po niya, humingi siya ng patawad, sorry, over the email. At nung humingi po siya ng tawad, doon pa lang siya nakapanalangin. Ito pa lang sinasabi ng ating pinag-aralan. Di ba? Kayo po, nararanasan natin yan. Pag nagkakaroon tayo ng hindi pa pagkaunawaan hanggang hindi tayo. Of course, umingi tayo ng patawad sa Diyos. Pero meron pa rin kulang. Tapos, ang ginawa pa niya, hindi lang natigil doon. Ang ginawa po niya, pagka-uwi ng bahay, humingi uli ng tawad sa kanyang nakababatang kapatid. At nag-akapan po sila, naiyak daw po yung kanyang kapatid, nakababatang kapatid. Naramdaman talaga ang paghingi ng sorry ng kanyang kuya. Kaya nga po lang sabi ko kanina sa kanila, a person demonstrate the nobility of the king. A person demonstrate the nobility of a king if he who sincerely say, I'm sorry, please forgive me. A person demonstrate the nobility of a king who sincerely say, I'm sorry, please forgive me. Kaya nga po, ito po yan. Lord, pag tayo pinagkakamali, please forgive me. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ano pong version? 1 John, yes. Level 3 na kayo na 1 John 1:9. Kung i-compasal po natin, yun po, huwag natin kalilimutan. Sabi ko nga po, mamamali pa tayo paminsan-minsan. Paminsan-minsan, pero hindi sinasadya. Ito po yung sinasadya, free from sin, pero hindi sinasadyang pagkakasala po ang lagi nating binibigyan ng diin dito po sa ating pinag-aralan. Kasi po, pag it is not a mistake to make mistake, it is a mistake to make the same mistake. Pag mistake na yan, and mistake, lagi mong mini-mistake, hindi na po mistake yan. Sinasadyang mistake na yan. Tama ba, mga anak? It is not a mistake to make mistake, but it is a mistake to make the same mistake. So, yun po, lapit po tayo sa Diyos. Dahil gusto po ng Diyos, lagi po tayong maging malinis, pure sa Kanyang harapan. Amen. Amen. Hallelujah. Tuloy po natin yung pong ating pinag-uusapan. Kasi nga po, itong pananampalatayang itong sinasabi natin, binigyan natin ng diin dito, it is faith in God leads to living in purity. Faith in God leads to living in purity. In what way? So mga ilang halimbawa po dito po sa ating point number 2. In what way po tayo mamumuhay ng purity? We are called to live in purity dahil another one, dito po ang kagustuhan ng Diyos sa atin. Purity is a will of God. Hindi lang po karakter na hinahanap po ng Diyos sa ating mga mananampalataya. Ito po yung kagustuhan ng Diyos sa bawat mananampalataya. Purity is a will of God for His children. Kagustuhan po ng Diyos ang maging banal, ang bawat isa sa kanyang mga anak para po walang mahulog sa atin. Lahat po tayo makasama ng Diyos doon sa kalangitan.
Amen. Ayaw po ng Diyos ang bawat isa sa atin ay mapahamak. Yan po ang sinasabi ng 2 Peter 3:9. God is not slack in His promise, gaya ng iniisip ng marami, kundi is patient, not willing that everyone should perish, but that all should come unto repentance. That all should come unto repentance. Dahil alam po natin, mahal ng Diyos ang bawat isa. Tayo pong mga mananampalataya, kahit nang hindi pa tayo mananampalataya, alam po natin, ibinigay na ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak sa atin. Remember, John 3:16, hindi po magbabago ang katotohanan ng salita ng Diyos. John 3:16, mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Kasama po ngayon ng ating mga bisita, hindi po aksidente andito kayo para ipaalam ng Diyos na mahal kayo ng Diyos. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak sa atin upang ang sino man sa kanyang manampalataya, hindi na mapapahamak, magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Come on! Woo! Ayaw po ng Diyos na mapahamak tayo, kaya nga po ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. At dahil nga po dito, dahil nasa Diyos na ang ating mga buhay, gusto po ng Diyos araw-araw maging puro po ang ating pamumuhay para sa Kanya, para makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Hallelujah! Tuloy po natin ang talata. Balik po tayo sa verse 3 naman. It is God's will. Ito po. It is God's will that you should be sanctified. Gusto po ng Diyos na sanctified, set apart, malinis, from glory to glory, araw-araw po, nagpapalinis po tayo sa Diyos hanggang sa makita po natin ang ating dakilang Diyos nang mukhakan kung hindi pa siya darating kung sino man ang mauna, si kalawit ni kamatayan o ang pagdating ng ating Panginoon. Whatever, kasi sino man ang mauna, basta importante po, lagi po tayong nakanda sa kanyang pagdating. Or, sabi nga ng mga Kapampangan, kalakbangan, wala pong ibalong Kapampangan. Kalakbangan, Sir Dan, kalakbangan kamatayan, di ba? Yung hindi mo raw alam kung kalakbangan, 10 minutes ka na lang daw. King pangkain sige. Woo! May excited ko po kasi. Maki-second Netong. J, praise the Lord. Pero ganun pa rin, tuloy po natin. Ano po ito? Purity is God's will for His children. Yung pong, it is God's will that you should be sanctified. Na kailangan po daw tayong maging malinis. Ito po yung ating sinasabing, avoid sexual immorality. Number 1 po itong pumapasok sa ating mga, sa buhay natin, sa ating mga isip, sa ating mga pagsubok, avoid sexual immorality. Alam po natin yan, that each of you should learn to control your own body. Should learn to control your own body. In a way that is, ito po yun, holy, unhonorable, not in passionate lust, just like the pagans who do not know God. So pag pinag-usapan po itong avoid sexual immorality, alam po natin ang ibig sabihin nito, yung sexual immorality. Ang sabi nga po, yung sex po, sacred po ito, sacred. Naalala ko yung isang bata po, meron siyang pinipili, yung mga pinipili pa ng mga bata. Tapos, di ba nakalagay dun sa mga pinipili pa, yung sex, di ba? Pero ngayon, sex, yan pa rin ba nakalagay sa mga information? Gender. Sex pa rin Tapos, pinipili pa ng bata, Daddy, anong ibig sabihin ng sex? Sabi niya. Bata-bata pa ang pinag-isa mong sex, sabi niya. Male or female para yun. Pero, dito pa sa ating pinag-uusapan, miras ko rin. Avoid sexual immorality. Alam po natin yan. Sabi nga po kanina, sabi po ng salita ng Diyos, sacred po ang sex. Noon pa man. Kaya nga, sinabi ng Diyos, utos ng Diyos sa lalaki at babae, sila ay magsama at magpakarami. Yung pangutos ng Diyos. Pero dito po kasi, kaya po nadidistort po itong kahulugan ng sex because sex is being done maraming beses outside marriage. Ito po yung sexual immorality. Outside marriage, adultery. Ngayon po kasi parang hindi masyadong parang tanggap na ng marami ang ganitong uring pamumuhay. Pero pagdating po sa Diyos, hindi pwede. Banal pa rin ang Diyos.
pure pa rin ang Diyos. Kaya nga po sinasabi niya, kabilin-bilinan niya, avoid sexual immorality, control your own body. Fornication, alam po natin, sa ating mga moral content, o kaya immoral content pala sa ating mga pinapanood. Ano pa ba? Yung mga green jokes. Ayan. Para hindi pansin, okay lang naman, joke lang naman yun eh. Joke lang naman yun, sabi po ng marami. Pero kasama po ito, avoid sexual immorality. Hindi lang po talagang, noon nga, yung sexual immorality, kailangan mo nang commit ng actual na adultery, yung mga tao noon, para sila patayin, batuhin. Pero ngayon, ang sabi po ng salita ng Diyos, tinignan mo lang ng malaswa ang iyong kapwa, sexual immorality na. So sabi ko nga po, hindi lang sexual immorality, yung pong pagiging purity ng ating mga buhay. Halimbawa, yung galit natin, yung galit natin, noon kailangan mo munang pumatay para makasuhan ka ng murder. Pero ngayon, bagong tipan, sabi ng salita ng Diyos, tinignan mo lang ng galit na galit, talagang gusto mo nang masagasaan yung iyong nakagalit, nag-commit ka na raw ng murder. Ito po yung sinasabi ng purity. Purity, hindi lang po sexual immorality, kaya nga, control your own body in a way that is holy and honorable. That is not in passionate lust like the pagans. So noon po tayo ganito, pero nang binago na po tayo ng Diyos, gusto po ng Diyos, sa bawat sa atin, maging puro po ang ating pamumuhay. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God's will for our lives, like sanctification, ito po yung hindi basta automatic, will not automatically be done. Meron po tayong kailangang gawin. Hindi po, gusto ko maging banal ka, diyan ka na lang. Basta banal ka na. Sabi na, hindi po ganun eh. Kailangan po natin ng reaction. Gaya po ng sinabi natin kanina, John 3:16, mahal ng Diyos ang sanlibutan. Binigay niya ang kanyang kaisa-isa anak. Ano po yung gagawin ng gusto maligtas? Ang sino man ang sa kanya ay manampalataya. Yun po yung bahagi ng tao. Ang sino man sa kanya manampalataya, hindi na mapapahamak, magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po itong purity, kailangan po nating araw-araw magpalinis sa ating Diyos. Iwasan yung mga pagkakamali, yung mga hindi nakakalugod sa Diyos. At alam po natin, marami yan. Kayo po, alam natin kung ano yung mga bagay na hindi nakakalulugod sa Diyos. Na taking advantage sa ating pong mga kapwa. Balikan ko po ito, God's will for our lives, like sanctification, will not automatically be done. We need to participate in His will by doing our part because He already empowered us by His grace. Yan, by His grace. Akala po natin, hindi ko kaya, ako'y tao lamang, anong gusto mo maging Diyos? Tao lang talaga tayo. Sabi nga po ni late Pastor Elmer, sabi daw sa kanya, tao lang po, kaya ako'y nagkakasala. Tao ka lang, anong gusto mo maging Diyos? Sabi po ng ating late Pastor Elmer. Pero ganun pa man, totoo po, tayo po ay mga tao mahina, pero meron pong binigay ang Diyos sa atin eh. Ito po yung, He already empowered us by His grace. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Hindi lang po salvation. It teaches us to say no. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion. Biyaya lang po ng Diyos. Kakayanin po natin. Mananagumpay po tayo laban sa tawag ng kasalanan, sa tawag ng kamunduhan, sa tawag ng 3G. Ang sabi nga po, yung 3G, nasa 2 John po ito ata, 2 John 1:16, if not mistaken, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. 3G, sabi nga po ni Pastor Manny. G, gold, glory, sa mga lalaki, girls. Paano kaya sa mga babae, no? Parang kami lang mga lalaki, no? Pero alam niyo po, of course, kasama po ang bawat ano dito. Kaya nga po, mas maliwanag po, dun sa 1 John 2:16-17 na, yan, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, ito po, the pride of life. Dito po, madalas, minsan, isa pong bagay ito, maliban po sa sexual immorality, yung pride of life. Lust of the eyes, alam po natin yan, yung meron kang gusto, pero hindi pa kaya. O kaya, meron kang nakita sa iyong kapitbahay, gusto mo rin, tapos, maririana ka, tapos,
nag-iisip ka ng hindi magandang sasabihin, ay siguro drug lord ito. Kaya siguro ang dami nilang 40 yung ano nila. Contractor ya siguro. Sige, alam mo rin, contractor yan. Anyway, alam niyo po ang pinupunto ng ating pinag-uusapan. Yung ano daw po, makakaya po natin dahil ang salita po ng Diyos, ang kanyang biyaya, ang siyang mag-ano po sa atin. Hindi lang po grace, not just gift of salvation, but a powerful active force that trains believer to live a pure life. Grace, not just gift of salvation, but a powerful active force that trains believer to live a pure life. Ito pong grace na ito, ang siyang pong magbibigay, mag-train sa atin para mamuhay na talagang buhay na malinis, banal sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen. So tuloy po natin. For the grace of God that has appeared that offers salvation to all people, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passion, to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. In this present age. God has given us grace to live according to His will. Now, our part is to do His will by the power of His grace. By the power of His grace. Amen. Kaya nga po, meron po tayong bahagi, hindi po automatic. By the power of His grace, makakaya po natin. Kung sasabihin natin, hindi natin kaya, makakaya natin. By the power of His grace. Kaya nga po, run from anything that stimulates youthful lust. Basta run from. Pagkatapos mong run from, ano pong gagawin natin? Run from, tatakbo ka palayo. Pero meron pa rin kasunod. Run from, and then stimulate youthful lust. Instead, pursue. Run from and then to. Pursue. Meron kang run from and then pursue to. Run to. Pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Amen. Amen. Kaya nga't enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Yung pong ating mga CU, yan po yung nagbibigay sa atin ng kasamang, ano ba yan, yung mga encouragement. Di ba, alam natin, bad company corrupts good character. So, titignan po natin yung ating mga pinagkikasamahan. Saan po yan? Yung pong ating fellowship, yan po yung ating nagbibigay ng paraan po para magpatuloy po yung ating kaalaman sa paglilinis po ng salita ng Diyos. Kasi nga po itong katawan na ito, hindi lang po yung sinasabi nating sexual immorality, pati po sa mga ibang bagay. Yung pong ating mga katawang ito is temple of the Holy Spirit. Temple of the Holy Spirit. Kaya nga po kung temple ito ng banal na Espiritu, aalagaan po natin ito para maging malinis, maging pure. Hindi natin dudumihan, hindi natin, ano ba yan? Yung mga bisyo, kung tayo po'y dati nabubuhay sa bisyo, sa alak, sa sigarilyo, wala naman kasi sa Bible yung sigarilyong yan lalo kaya po sabihin kasi sinabi kaya ganito. Nung pong ako talagang bago-bago pang mananampalataya, yung pong mga bisyo, yan, yung pang iba, narinig na rin ito, alak, sugal, etc. Hindi lang drugs, hindi po nag-drugs. Manyaman kaya yung drugs. Ay, ako nabulinta ka man. Wala mo buli utak man Ali! No, the point is, yung pong sigarilyo, 2 years na pong Christian, sabi ko, hinahanap ko sa Bible, wala yung bawal manigarilyo. Kasi yung sabi ng marami, ayaw pumunta sa inyo, ang daming bawal. Ano ba talagang bawal? Hindi naman bawal yung sigarilyo. Hindi naman yung bawal ang alak. Ano ba talagang bawal? Kasalanan. Wala na pong ibang bawal. Ang bawal po sa Diyos, kasalanan. Ayaw na ayaw po ng Diyos ang kasalanan. Kaya gusto po ng Diyos, maging malinis tayo. Amen. Praise the Lord. Pakong biti. Sige. Bitin niya itang kwento ko May bitin niya Yung 2 years na akong Christian, sabi ko nga, wala naman akong makikita. Ito pala yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ito po, you should know that your body is the temple of the Holy Spirit. Sa aming Sunday school class, sakto itong topic. At nangalaman kong ito pala, sinisira natin ang ating katawan. One way sa pamamagitan ng paninigarilyo, sa pamagitan, siguro, hindi lang sigarilyo, sa ating ngayon, sobrang matatamais, mga matatamais, yung sobrang matataba,
yung I see the Lord, yung mga pagkain I see the Lord, alam mo ng bawal, tapos, di ba? Ito po yun. Kung alam mo ng bawal, kung alam sinasabi ng doktor, mag-exercise ka, tapos, 5 minutes na mo, wala na talaga. Wala na eh. Ating 5 minutes. 5 minutes pa ka na extension. Pupunta na ako po kay third point. Total, ating ko pulakad. Tuloy natin. Nakakano po kasi eh. Kaya nga po, you should know that your body is a temple of the Holy Spirit that you receive from God and that lives in you. So don't own yourself. You don't own yourself. For God paid, ito po yung maganda, binayaran po tayo ng Diyos ng kanyang banal na dugo. So, honor God with your body. Pursuing purity. So, siguro po, sama rin natin yung proper diet. Pag maraming pagkain, yung kaya lang ng tiyan. Hindi, pwede namang mag-sharon, di ba? Exercise, of course. Good sleep. Di ba? Good sleep. Yung mga, marami pong paraan para po alagaan natin. Templo po ng Banal na Espiritu. Hindi lang sa spiritual, maging po sa physical, gusto po ng Diyos, alagaan natin ang mga katawan niyan para po pagdating ng Panginoon, talagang makikita po niya na talagang malinis po ang kanyang mga anak. Hindi lang sa spiritual, maging po sa physical. Amen. Kasi nga, tayo naman po, pag bumibili ng mga mamahaling gamit, pinakiingatan natin, di ba, di mas lalo ng Diyos na gusto niya talaga ingatan natin yung ating mga sarili. Kaya nga, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies, ito pala yun, a living sacrifice. When we do that, when we live in purity on our day-to-day living, we are offering our bodies to God, a living sacrifice, holy, pure, purity, too holy, and pleasing to God. Ito po yung ating true and proper worship. Hindi na tayo mag-conform sa pattern of this world, sa pandaraya ng mundong ito, sa yun ba, yung taking advantage of your, yung mga mahina, dinadaya, yung, ano pa bang example, yung glory, kahit hindi naman ikaw, kasi nga yung mga iba, kahit kunin mo yung credit, hindi naman siya magre-reklamo, kukunin mo na yung credit. Glory, pride of life. Yun po yung mga ilan lang po sa alimbawa na, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag na po tayong magkiayon sa pattern ng mundo. Then you will be able to test and approve what God's will is. It's good, pleasing, and perfect will. Gusto po ng Diyos wants to use our bodies as a living testimony that is holy and pleasing to Him. Because this is the way to truly worship Him, to truly worship Him. We need to change the way we think according, wag po natin kalilimutan to the truth of His Word. Then and only then, we will be able to understand His perfect will for us. Amen. Kaya nga po, ito pong purity ito, hindi lang talagang character, God's will, ano pa man, yung purity, it is a commandment. Command po ito ng Diyos sa bawat isa sa atin. Commandment ng Diyos sa bawat sa atin. Last 2 verses na lang po tayo, 3 verses. And that in this matter, no one should wrong or take advantage of a brother or sister. The Lord will punish all those who commit such sins, as we told you and warned you before. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Therefore, anyone who rejects this instruction does not reject a human being, but God. Does not reject a human being, but God. The very God who gives you His Holy Spirit. Kung nasa atin na po ang Kristo Jesus, nasa atin na rin po ang banal na Espiritu. At kung nasa atin ang banal na Espiritu, araw-araw, pag nanasahin po natin, talagang gagawin po natin ang makakaya natin para po mamuhay ng kalugod-lugod, magbibigay kaluguran sa ating dakilang Diyos. Gaya po ng sinasabi ko kanina, one should not wrong or take advantage
of a brother or sister. So mga practical po. Halimbawa nga po, yung mga bata, meron silang project. Tapos siya, naglakwat siya, tapos sabi niya, ako ang leader niyo, basta gawin niyo yung inyong, yung pinagagawa sa atin. Tapos nang matapos yung project, Sir, palbala mo yung ginawa niya. Ito po yung ginawa namin. Ako po ang leader nila. Wala namang gawa. Iyak anong leader. Ito po sinasabi natin. Taking advantage. Yung mga, ang simple lang pero hindi pala nakapagbibigay kaluguran sa ating dakilang Diyos. So, yung po mga nagtatrabaho na lang. Yung mga nagtatrabaho, meron ginagawa, tapos mapopromote yung isa. Siniraan niya yung mapopromote para siya mapromote. Sir, ako po di ba? Yung mga ganun po, kasi hindi naman magko-complain taking advantage of the weak. Ano pa ba? O yung mga nagpapatrabaho na lang, taking advantage of the weak. Huwag muna nating taasan ng sweldo yan. Kaya pa yan. Total, hindi naman mag-complain. Diyan may sweldo yan. Diyan may din ng bonus. Ibigay mo na. Yung mga 13 month. Wala, tatapang kami 13 month. Kasi hindi naman magko-complain. Yung mga ganun, mga simple, ito po sinasabi nating part of purity, part of holiness. Hindi lang po yung sexual immorality, pati po yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Nasusundan po. Amen. Praise the Lord. Malapit na po akong matapos. Yan rin yung extension ko. Pwede ba kami 5 minutes po? Praise the Lord. We are called to live in purity. Yung po yung sinasabi natin kanina, is a commandment from God. So binasa na po natin yung ating talata. God calls us to live a holy life, which is a commandment from Him. Those who refuse to obey will surely be punished. Those who refuse to obey will surely be punished. Noon pa po, sabi ng Diyos sa Leviticus, be holy because I am holy. Be holy because I, the Lord your God, am holy. You are to be holy to me because I, the Lord, am holy. Maging sa New Testament po, sa 1 Peter, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. Be holy in all you do. For it is written. Ito po, banal po ang ating Diyos. Kaya nga po gusto ng Diyos, maging banal ang bawat isa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen. So, paano nga po tayo magiging banal? Yung pong ating mga pinag-aralan, mga simpleng pamumuhay, of course, hindi po natin kaya yan. Pero ayon po sa biyaya ng Diyos, makakaya po natin. Being pure and holy is a commandment from God. Kaya nga, the Ten Commandments, at sa totoo nga sabi, the Ten Commandments are about living in holiness towards Him. The Ten Commandments. Of course, alam naman natin, sa Ten Commandments, marami po yan. Pero they were summed up into two. Remember, they were summed up into two. The greatest commandment, love the Lord, Mark 12, 30, 31. Love the Lord your God with all your heart. Ito po yun. Love the Lord your God with all your heart, sa ating pong pagiging pure, pagiging holy. Sa ating pong mga puso, ano ba yung nilalaman ng ating mga puso? Meron pa ba yung galit yan? Meron pa ba talagang, hindi pa ba talaga puro yung ating puso? With all your heart, with all your soul, with all your strength, sa ating pong strength, sa ating pong pang-araw-araw na buhay, sa ating pagtatrabaho, sa mga bahay-bahay. Love the Lord, nagbibigay ba tayo ng kapurihan? Sa inyo pong mga nanay, sa inyo pong pagluluto, sa inyo pong paglalaba, nagbibigay ba? Aldo, palagi na nakalabipit. Tapos yung mga karpintero, tapos ano ba namang buhay ito? Lagi na lang ganito. Kapag mamagpok yan, kaya bubusin na may pupok yan gagamat na. Mga simple pong halimbawa. With all your strength, with all your heart, with all your mind, sa ating pong mag-iisip, nagbibigay ba tayo ng kalwahatian sa Diyos? Kapuran sa Diyos. With all your mind, all your strength. Kaya nga po, love your neighbor. Ito po. Love your neighbor. Nagbibigay po tayo ng kapurihan sa Diyos when we love our neighbor. Kung paano po natin minamahal ang ating mga sarili. Palakpakan po ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, isang palakpak para sa Diyos.
Purity in God is God's calling to His children. Hindi po yun. Yeah? Ito po yung character that pleases God. Will of God for His children and a commandment from God. Gusto po natin, of course, matanggap ang mga pangako ng Diyos. We all want to receive what we're asking for. Pero ang Diyos po, gusto po niya naman talagang ibigay. Pag tayo po talagang umaasa na merong Diyos na magbibigay, tutungo ng ating mga panalangin, that pleases God, alam po niya. At kagalakan po ng Diyos na tuparin. Kagalaan po ng Diyos that it pleases God. Ibigay po yung ating mga pangailan, tugunin yung ating mga panalangin. Naggagalak po ang Diyos pag siya po'y tumutugon sa ating mga panalangin. Amen. Kagalakan po sa Kanya. Kaya nga po, ito po and God gives us what we ask for. We receive it because we obey God's command and do what pleases Him. And do what pleases Him. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Yung pong ating mga teachers, bago po tayo manalangin, alam po natin, yung pong ating mga teachers, kasama po ito sa inyo pong pagtuturo, sa inyo pong mga pagtuturo. Kasi isisingit lang po natin yung ating mga teachers. Kasi po, ngayon ba ang Teacher's Day? Teacher's Month o Teacher's Day? Asan po yung mga teachers dito? Sige po, yung mga teachers. Sige nga tayo po yung mga teacher. Yung mga professional teacher hindi po yung Sunday school teacher, hindi po kasama dito. Yung mga professional, tayo po kayo, tayo. Yan. Praise the Lord. Siguro bago tayo magtapos, pwede ba natin silang, dahil sa Teacher's Day ngayon, pag-pray po natin yung mga teachers, kahit sandali lang po. So yung pong malapit sa mga teachers dyan, can you stretch forth your hands po sa kanila? Amen. Amen. Salamat po, dakilang Diyos, sa gabing ito. Amin pong idinudulog, dinadalangin, ang mga gurong ito, saan man sila lugar nagtuturo, ang amin pong dalangin, bigyan niyo sila ng kaalaman, karunungan, na sa iyo lamang nanggagaling, na sa kanila pong pagtuturo, may bigay nila ang tamang katuruan sa mga bata, mga estudyante ang kanilang tinuturuan, ng mga academic, para po maibigay talaga ang kanilang puso, hindi lamang sa sweldo, hindi lamang sa mga benefits, kundi sa puso na talagang gusto nilang mabigyan ng tamang kaalaman, karunungan ang mga batang kanilang tinuturuan. At hindi po nila ito magagawa, dakilang Diyos, alam po namin, kung hindi sila mananahan sa iyong kapangyarihan, sa iyong karunungan, o dakilang Diyos, at alam po namin, sila ay magagamit pa hindi lamang sa pagtuturo, maging ang kanilang buhay, higit buhay mananampalataya ay maipakita sa mga estudyante, maging sa mga guro ng mga batang kanilang tinuturuan, na meron silang Diyos na talagang sinasamba, meron silang Diyos na nagnanais maging puro ang kanilang buhay para maibigay, maibahagi ang iyong kabutihang loob sa mga batang kanilang tinuturuan. Kasama po ng aming mga panalangin, o dakilang Diyos, ang kanilang buong sambahayan, ang kanilang pang mga iba-ibang pangangailangan, ano man ang kanilang hinaharap, o dakilang Diyos, aming dalangin. Ito po ay aming ibinibigay sa iyo ng tugon sa panalangin, ano man po, o Diyos, ang kanilang pang hinihiling. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang mga guro ito, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, pamilya, o Diyos, lagi sa kanilang araw-araw na pagtuturo, bigyan mo sila ng kapangyarihan, karunungan, kaalaman, nang gagaling sa iyo, dakilang Diyos. Ito ang aming sama dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So, having a pure heart will surely, ito po yan, yung mga teachers, sama na, parang special sa inyo, no? Pero sa ating po lahat, sa ating lahat, having a pure heart will surely bless your spirit, soul, and body. So sa atin po, ang panawagan po sa atin, ano ba talaga ang inihintay pa ng Diyos? Baka meron pa. Kailangan nating isuko sa Diyos. Ito po ang ating pagkakataon. Habang pong tayo tatanggap ng banal na hapunan, habang po tayo tatanggap